John Balino, good morning sa inyo. At paalala naman po muli sa ating mga kapusong estudyante, may pasok tayo ngayong araw. At kahit may inaasahang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility, tuloy syempre ang unang araw ng pasukan ng mga estudyanteng kolehiyo sa Lyceum of the Philippines University. At dyan nakikisaya tayo ngayon ng ating mga kabarkada sila Monica at Arn. Good morning guys. Happiness. Good morning. Good morning, Rhea and Lynn. Good morning sa ating mga kapuso. Live na live nga tayo ngayon dito sa Lyceum of the Philippines University. Dito po yan sa lungsod ng Maynila. At ngayong araw nga po ang pagbubukas ng klase nila. Actually, dito sa buong area, ito daw yung talagang ngayon lang nagbukas dahil yung iba kahapon pa. At ang dahilan nga yan, ayaw nilang dumagsa sa mga estudyanteng pumasok kahapon. At nakikita nyo mga kapuso, yung mga estudyante ngayon ay nagsisimula na magtipon dyan sa kanilang quadrangle. Actually, katatapos lamang nung kanilang flag raising ceremony. Pero eto, nananatili sila nga nandyan sa kanilang quadrangle dahil nga may nagaganap pang maikling programa, parang General Assembly, kung saan nga mamaya ipapakilala sa buong crowd na yan ang mga miyembro ng kanilang faculty. Sinasabing nasa 13,500 daw ang bilang ng mga populasyon this year, pero inaasahan daw mga kapuso na aabot pa sa mas malaking bilang ang mga registered enrollees dahil hanggang June 28 po ang kanilang enrollment. At syempre malaking bulk daw ng mga estudyante na yan ay kumukuha ng kursong International Tourism and Hospitality Management na siya isa sa mga banner courses dito sa Lyceum. At nakikita nyo nga mga kapuso, talaga namang ongoing pa rin ang kanilang programa. At ayan, mukhang magpa-perform na po mga kapuso ang kanilang pep squad na isa naman talaga sa mga ipinagmamalaki dito sa Lyceum. Anyway, 7:30 AM talaga ang unang klase dito sa kanilang paaralan. Pero dahil nga first day, ayan, meron muna silang inahandang programa at tuloy-tuloy po ang klase nila. At ang pinakahuli naman daw ay nasa 8:30 PM po mga kapuso. Meron din silang 150 classrooms dito at meron din ilang laboratories at special facilities at umaabot sa mahigit kumulang na 400 na faculty members at mga guro na nandito. Anyway, nandito tayo ngayon sa isa sa mga gates nito nga Lyceum. Tatlo actually gates sila pero dalawa lamang yung talagang para sa mga estudyante at dito nga karamihan pumapasok yung mga mag-aaral. So ay nakikita natin talagang punong-puno na students itong kanilang hallway. At ito kausapin natin yung isa sa mga estudyante sa kanilang first day. Ano ang pangalan nila? Sham po, Sham. 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 I love your name, Sham. Sham, anong year at anong course? Third year po. Anong course? Tourism din. Isa talaga sa mga banner courses dito. Anyway, ano nararamdaman mo ngayong first day of class? Nakakakaba pero excited. Excited. Oo nga. Naku, makikita mo yung mga old classmates mo. Paano ka naman naghanda for the SEM? Wala, syempre, usual, tulog ng maaga. Ayun, wala nang gimmick. Wala. Parang sinandali yung mga gamit. Ayan. O sige, naku siya, bakit wala sa quadrangle? Punta ka na doon dahil mukhang nagsisimula na yung program. But anyway, mga kapuso, itong si Arn na dapat kasama ko, mukhang naglipot pa dito sa Lyceum para hanapin yung budget-friendly daw ng mga kainan dito. Go, Arn. Hi mo, nandito ako ngayon sa sikat na walls sa kainan. Hindi lamang mga taga-Lyceum, kundi pati mga taga-Letran at Mapua din. Ito ang hilera ng mga budget-friendly na kainan na matatagpuan sa ilalim ng walls ng Intramuros. At tinan mo kung magkano, 35 to 60 pesos lang ang budget meal nila dito. At meron kang dalawang ulam at meron kang iced tea. O, di ba mga kapuso? Sulit na sulit. O, paano? Makikikain mo lang ako dito ha. Magbabalik ang unang hirit! Alam nyo yan, yung mga ganyang eksena sa loob ng bahay ngayong panahon ng tag-ulan. Naku, paano nga ba natin magagawa na malinis at malalabang pa rin natin mga uniforme ng ating mga anak nang hindi nag-aamoy kulob dahil syempre ang haring araw minsan na nakita tuwing panahon ng tag-ulan. Makasama natin Miss Lourdes Ponzalan ng Tikanoka Livelihood Training Center. Good morning, Miss Lourdes. Good morning, ma'am. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Naku, ito na naman po. Paano ba namin ito maiiwasan na mag-amoy kulob yung ating mga gamit? At bakit yung iba amoy kulob, yung iba hindi naman?
Actually, ang pagbaho ng damit ay nag-uumpisa sa tamang paglalaba. Okay. Matapos sabunan, dapat itong balnawan ng maigi. Okay. Normally kasi, 2 beses na lang eh. Ang talagang ginagawa dyan is mga hanggang 3 beses binabalawa at pinipiga para yung sabon natatanggal. Yes, yes. Pag naiwan yung amoy ng sabon doon at hindi natuyo ng tama, mabaho yun. Yun ang nagpapabaho pala nun. Pangalawa, dapat sa pagsasampay. Sa pagsasampay, dapat yan may space in between. Kasi ang damit na basa, magandang bahay ng mikrobyo. It's a Yun good naman. breeding place for bacteria na kung saan mas lalong dumadami yung bacteria sa damit na basa. Okay, at pag may bacteria, nagkakaroon din siya ng kaakibat na amoy na hindi Amoy, yun ang maganda. nagiging dahilan kung bakit bumabaho yung mga damit. Alright. Kailangan may spaces talaga yan. Alright, nakakatulong ba yung antibacterial detergent? Yes, in a way, yes. Pero mas maigi pa rin talaga yung may passing through ang hangin. O yung nilalabasan kaliwat kanan ng damit, may hangin talaga na lumalabas. Alright, so pag nagpapatuyo tayo, try nyo na wag naka-fold yung, kasi Yes. minsan wala tayong spaces, so you kind of fold it na lang, tapos baliktaran na lang or something. Kailangan naka-lie flat talaga, Yes. naka-flat talaga siyang ganon. Alright, okay, yung mga foldable sampayan, pwede yan. Of course, dapat meron tayo yan. Pero kung wala, Yes. meron din pala paraan para makapagpatuyo pa rin tayo dun sa ating mga bahay. Ayan, tignan nyo naman yan. Sariling sikap lang yan. Mga upo-upuan, di ba? Tapos rod na whatever kahoy na makita ninyo, pwede na kayo magsampay dyan. Alright. Electric fan at pamaypay, yun ba? Pamaypay, good luck naman sa mga braso ninyo. So yun ang pampatuyo natin. Ma'am, pwede ho ba sa likod ng ref? Mainit yun Actually, eh. yun yung nakagisnan, yung electric ref na nilalagyan ng Yes. damit sa likod. Which, ang dahilan kung bakit nilalagyan na mainit eh. Yes Kasi po. merong mga coil doon na nagpo-produce ng init. Pero dahil sa mga usong refrigerator ngayon na wala na, hindi na natin pwedeng gawin yon. So Oo. hindi na uminit yung likod ng ref masyado. Hindi na. Wala na yung mga parang tubo sa likuran, di ba? Yes, wala Kasi na. doon sinasabit yung mga rubber shoes dati. Oo. Alright. May nakita ako suka dito. Alam niyo naman tayo mga nanay, ito ang kaibigan natin sa Bidal. Maraming gamit to. Para saan ang suka pag naglalaba? Actually, ang suka is odor eliminator also. Para isang wash tub natin, yung mga 7 kilo capacity na Yes. washing machine, you can use 1 to 2 tablespoon lang. Kasi Alright. pag sumobra naman doon, aangat din yung amoy ng suka na maasim. So final rinse po yun. Final rinse yun. Another Oh. thing is they can also use baking soda. Ayun, konting ano Konting din, patak. wisik-wisik. Oh, Okay, konti kaya. Alright, thank you so much, Ma'am Lourdes, sa lahat po ng mga tips na binigay niyo sa amin ngayon. Good luck, mga nanay. Alam ko, ang daming labahin at ang hirap magpatuyo. Pero yun ang pinakamahalaga, ang pagre-rinse ng maayos, paglaba, pag-rinse, at saka pagpatuyo ng maayos. Maraming Yes, salamat po, Ms. Lourdes. Maraming salamat din sa inyong lahat. Alright. Babalik po ako ng hirit. Ito ang tunay na may sarap, walang magic. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Manufactured and distributed by Essential Manufacturing.